Magandang umaga po. Patuloy ang pagtugis ng Tanay Police sa tatlong nakatakas na preso sa kanilang kulungan kahapon ng madaling araw. Inaalam din ng pulisya kung paano nakatakas ang tatlong preso. Sa paunang investigasyon, lumilitaw na nakatakas sila matapos na baluktutin ang rehas na bakal sa ibabaw ng kanilang kulungan. Tumakbo ang tatlo sa likuran ng stasyon at lumusot daw sa bintana ng kubeta. Ngayong umaga na ibalik na sa dating ayos ang mga rehas. Inilagay na sa floating status ang night shift jailer ng Tanay Police na si SPO2 Miguel Katapusan habang sinasagawa ang investigasyon sa nangyaring pagpuga. Nasa desk office siya ng humigit kumulang 1.5 oras. Malaki raw ang posibilidad na nagpapakampante si Katapusan. Wala ring tao sa loob ng tinatawag na lock-up jail dahil nasa labas daw ang dalawang naka-duty na investigador. Ang dalawa pang naka-duty na tauhan noong gabing yon ay nagpapatrolya naman. Sa kabila nito, si Katapusan lang muna ang tatanggalin sa pwesto dahil responsibilidad niya na tiyaking hindi tatakas ang mga preso. Sa ibang balita, tinatayang 500 kilo ng botsyang manok ang nasabat ng mga operatiba ng City Veterinarian Office sa Pasay Public Market. Ayon sa mga otoridad, masangsang na ang amoy at halos nangingitim na ang laman ng botya na halatang nabubulok sa mga timba at plastik. Agad naman nagpulasan ang mga tao sa lugar. Ito na raw ang pinakamaraming botsyang manok na nasabat sa kanilang regular na spot inspection. Pero mahirap raw malaman kung sino ang may-ari ng mga nakumpiskang botya dahil walang permit ang mismong lugar na pinaghulihan. Agad namang dinala ang mga botsyang manok sa Davao Crocodile Farm para ipakain sa mga inaalagaang buwaya. Patuloy naman ang paalala ng mga otoridad na maging mapanuri sa mga lugar na kinakainan dahil karamihan daw sa mga botya ay niluluto at binibenta ng mura sa ilang maliliit na karinderya. Mapanganib daw ito sa kalusugan ng tao. Mula sa Tahanan ng Katotohanan, ako po si Ruth Cabal. Tuwing Sabado